ako'y kaawaan. O mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo na sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maginaw minawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang lahat ng mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kaming mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kakuulang panahon ay pinakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na lang yung hadlangan. Ang pag-asa, katuparan ng midmi niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglimos ka, huwag nang ipagka-maingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panuklukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok mo at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa kalendaryo po ng ating simbahan ay sinisimulan natin ngayong araw ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pagdiriwang natin sa banal na misang ito ng Miyerkules ng Abo, babasbasan mamaya at papahiran tayo ng abo sa ating mga noo. Taglay ang pananalitang, magbagong buhay ka at
sa mabuting balita sumampalataya. O kaya naman ang mga salitang alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, pinapaalalahanan po tayo bilang mga tao na tayong lahat ay punong-puno ng kahinaan at kasalanan. Uulitin ko po, bilang mga tao, tayo ay punong-puno ng kahinaan at kasalanan. Subalit, hindi matatapos ang lahat sa kasalanan. Dahil sa mga sandaling ito, inaanyayahan tayong tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos para sa mga nagawa nating kasalanan at paglabag sa Diyos. Sa atin pong pag-amin at pagtanggap na tayo ay makasalanan, nangangahulugang nagpapakumbaba tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. At pagmasdan po ninyong mabuti, dahil tayo ay kinikilala natin ang ating mga kabiguan, sinisikap natin na tayo'y maging mas mabuti. Pinaglalaban natin ang mga tuksong dumarating sa atin upang mas mapalalim natin ang ating espiritual na buhay at pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Kaya naman kung inyo ring mapapansin, sa panahon ng Kwaresma, nagtuturo ito ng tatlong mabubuti at mabibisang paraan upang lalo tayong umunlad sa kabanalan at lalong gumawa ng mga gawaing pagsisisi. Tandaan niyo po itong mabuti, itong tatlong mahalagang bagay. Una, ang panalangin. Ikalawa, ang pag-aayuno. At ang ikatlo, ang pagkakawanggawa. Sa English, tinatawag natin itong prayer, fasting, and almsgiving. Sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos upang sundin ang kaniyang kalooban sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pag-aayuno naman, dinidisiplina natin ang ating laman o pisikal na kaanyuan at sinusunod natin ang Espiritu ng Diyos. Sa pagkakawanggawa naman, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pakikiramay sa ating kapwa dahil naniniwala po tayo na kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapwa, ay siya rin namang ginawa mo sa ating Diyos. Kaya nga matutunghayan natin sa matandang tipan na ang abo ay ang tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga taga Ninive, nagugunawin ang Ninive pagkatapos ng 40 araw, ang lahat ng taga Ninive, kahit ang hari nito ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan. Dahil sa ginawang pagsisisi at pagbabalik loob ng mga taga Ninive, hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin ang bayang Ninive.
Ang Kwaresma din po ay panahon ng ating espiritual na pakikipagdigma laban kay Satanas at sa masasamang espiritu. Ang labanang ito ay hindi pisikal na tulad na napapanood natin sa mga pelikula at telebisyon na kapag lumabas si Satanas ay maaari natin siyang wisikan ng tubig o holy water. Hindi, mas higit pa dito. Ang tunay na labanan ay nagaganap sa tahimik na sulok ng ating mga puso kapag tayo ay nag-iisa na. At higit sa lahat, pinapaalala din po sa atin sa araw na ito na pansamantala lamang ang ating buhay dito sa lupa. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, isa sa mga sinasabi natin habang pinapahira ng abo, alalahanin mong sa abo ka nang galing at sa abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, hindi po tayo mabubuhay magpakailanman dito sa lip. Sa simpleng salita, ang ibig sabihin noon, maglalaho at maglalaho tayo sa mundo. Anumang yaman, anumang galing, at gaano ka man makapangyarihan, mawawala ang lahat ng ito at mamamatay tayong lahat balang araw at magiging apo. Kaya't anuman ang yaman mo, anuman ang lakas mo, anuman ang galing mo, gaano ka man kaganda o kasikat sa mga sandaling ito, lilipas at lilipas ka rin. Dahil ang buhay natin sa mundo, isang paglalakbay. Darating ang araw nang matatapos ang iyong paglalakbay sa lupa at tayong lahat magiging lupa. At naibahagi ko nung isang buwan, yung isa sa paborito kong kanta, yung Awiting Lupa. At muli, ibabahagi ko sa inyo, nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay po natin sa mundo, sa lupa, nagmula. Kaya nga bago mo linisin ang dungis sa iyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa iyong mga mukha. At kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin namang kabayaran. Sa mundo natin, ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo na ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa ang isipin mo. Sa mundo, ang buhay mayroong hangganan. Dahil tayong lahat, tayo ay lupa lamang. Sa mundo ng buhay, tayo ay lupa lamang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, muli ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay hinahamon at pinipilit tayo na magbago tungo sa kabutihan. Kung talagang mahal natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, hindi tayo magdapat
magdadalawang isip na magbalik loob sa Diyos. Alalahanin po natin na ang buhay natin parang lupa, panandalian lamang. Gamitin natin ang bawat araw, ang bawat sandali, ang bawat oras, at bawat segundo na mayroon tayo dito natitirang buhay sa lupa upang ito ay mapuno ng kabutihan, pakikipagkapwa-tao at pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po sa mga nakaupo lamang sa pinakauna ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labasan simbahan sa BPI, Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Tumayo po ang Tumayo lahat. po ang lahat. Pagbabasbas at paglalagay ng abo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kaniyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo at kupkupin ang pagkakaloob mo ng mga pagpapala. Bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo, sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tinapay na buhay, bagkos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo, mataon, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manigluhod nang may abot sa kong suot.
bubuhay. Bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan. Panginoon, aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bahayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa patuloy na pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. In mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon
sa pamamagitan ng pag-aayuno, panalangin at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ang korupsyon at katiwalian, at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalaala sa ating mga kahinaan, magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinatanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makaisa sa sambayanang nagpapakumbaba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumao nating mga kapatid sa kalangitan, at ganun din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa panahong ito ng pagsisisi. Patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin kaming karapat-dapat sa kaligtasang dulot ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa iyo, Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak
ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli ipinapaalala sa atin na ang buhay natin sa lupa ay panandalian lamang. Kaya't gugulin natin ang bawat oras at bawat sandali natin sa paggawa ng mabuti, sa pagmamahal at sa pagkakawang gawa. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari at lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aminawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw At ni Jesus, at ni Jesus, Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.